1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman, tayo po ay sama-sama napakinggan at matuto sa iba't ibang mga impormasyon na aming ibibigay sa inyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito po yung programa na Ahensya de Konsensya. Ito ay ang aming regalo sa lahat ng mga viewers, listeners namin mula ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Siyempre, Huwebes po ngayon at ang kasama nyo po, de ustedes servidor, Barkadang Nap Rabanal II. Ako po ang makakasama nyo every Thursday afternoon dito po sa 1116 DXAS para sa isang oras na serbisyo publiko. Again, Ahensya de Konsensya. Ako po ay natutuwa, nagagalak dahil may pagkakataon na naman po tayo ngayong hapon na ibigay sa inyo ang mga latest tungkol sa social security system, yung mga updates, mga benefit. But I'll make sure right now we'll focus on one information, one campaign, one program para maintindihan nyo po ng mabuti kung ano yung ginagawa ng SSS kapag meron po tayong mga activity na kung tawagin namin ay yung SSS e-wheels. No? Sa ngayon, nagkaroon po tayo ng pwede nating sabihin na variant ng e-wheels natin na kung tawagin natin ay yung Palengke Caravan. Kaya pag-uusapan natin ito for the entire afternoon, itong isang oras na meron po tayo dito sa 1116 DXAS. We'll talk about this particular program that SSS has been bringing from all parts of the country. Okay? So sa mga nakikinig po sa atin, mga uban di aton aki na siyudad de Zamboanga, di aton mga barkada, di aton mga uban ali na gobyerno, na pribado sektor, na mga self-employed, mga voluntary member, mga chuper, mga kondi aton, mga uban di aton, tanpasada, si mga masahista, si tabende mga fishball. Oy, welcome na di atong programa, no? Ojalá Chene Osesco sa aprende, si Chene man Osesco sa nisisita aki sabi por causa de ustedes mga benepisyo, mga contribution o mga follow-up. Pabor, pwede usted enviar mga pregunta ay contesta kita con este, el mga follow-up. Aki na di aton official text line na 0916-296-6625 o na 0998-844-1410. Pwede también usted check ya di aton official Facebook account na 1116 DXAS. Sa ato ang mga igsuon, atong mga amigo-amigo po diya sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte, mayang hapon sa inyong tanan. Parehas lang sa ako ang giistorya ganiha na kung naami mga pangutana, naami gusto nga mahibal-an, may mga i-follow up,
pwede ninyo diri ipadala sa ato ang text line, or kung gusto ninyo magpadalag direct message para di na siya basta-basta makitaan sa mga scammer, no, ang inyong mga gipang follow up, pwede ra gihapon, no. Kay karon naaman tay Facebook Live, no, kung pananglitan makulangan tag oras, kanang inyong mga gipadala mabasa man nako na kay padala na sa ato ang mga kauban diri, sa ato ang mga super tech, si Kuya Fons o si Kuya Romel. So ako ay makabantay lang gyapon ug makatubag sa inyong mga follow up, mga pangutana kung por ejemplo nakulangan ta sa oras. Sa mga kaibigan din natin at mga kapatid natin diyan sa Basilan Holo, iman ha tawi-tawi, oy bariin nakita yan mga taymanghod, bangaong kamo mga kagunahan na SSS, magbalik-balik lang kita, hapag announce nato ini, manjari kamo sumuk ha mga office nato doon ha Basilan, doon na Isabela, aon sab kita doon ha Bungaw ha tawi-tawi ba na Holo. Okay? Aon kita makusog mga internet doon, pasal aon kita mga Starlink. So bangaong kamo kagunahan mga i-file online, ay nakaumari diya sa Sambuangan. Pasabang marisab ka mo riya sa Sambuangan, asibo ra. Ipa-file ra ka mo online. So mas manjari, sumuk lang ka mo mga office nato, magpatabang ka mo mga tauhan sin SSS. Aw nakita mga e-center doon at makatabang sila, but maingat sila mag-operate sin mga online nato ini. Okay? Anyway, tayo po ay masaya dahil nga kahit tawag natin kahit kaliwat kanan yung mga pinapagawa sa amin dito po sa SSS, kasi alam niyo naman po every end of the month, no, or beginning of the month may mga reports, tapos may mga hinihingi for the year. Okay, may mga gagawin tayong mga travel out of town, no, to cover activities, no. At masaya tayo dahil kahit papaano nakakabalik po tayo dito sa ating Ahensya de Konsensya program, no. Ito po ay kinakarir ko na gamitin ang ating mikropono para dalhin po sa inyo, especially those in the geographically isolated and disadvantaged area or GIDAs, no. So ako po ay humihingi ng tulong sa inyo, sa mga nakikinig po sa radyo, at lalong-lalo yung nanonood sa atin sa Facebook. Again, uulitin natin na yung Facebook account natin 1116 DXAS, no. So kung kayo po ay nakikinig ngayon at may mga kamag-anak po kayo, may mga mahal sa buhay na nakatira sa mga malalayong munisipyo, doon sa mga lugar na kung saan bihira lang mabisita ng SSS, o sila mismo ay nahihirapan na bumiyahe papunta sa pinakamalapit na opisina namin, mas mainam, no, na pwede ninyo ang ato ang Facebook account nga i-share, i-forward sa ilaha. Kay dako gyud nig tabang kung pananglitan na sila'y makitaan o mapaminaw o madunggan tungod sa ato ang gipang storya diri, na magamit na nila, no, para sa ilahang pag-file sa SSS, no, makakuha silang mga benepisyo. So tabangay lang ta diri, no, mga igsuon nato diya sa Zamboanga Sibugay, mga igsuon nato diya sa Zamboanga del Sur o sa Zamboanga del Norte, no, kay makabalo man pod ko kay di gyud kusog, no, ang koneksyon o ang signal sa ato ang mga radyo kung ni gamit tag mga FM band. So nagpasalamat ta kay AM band man jud ni ang 1116 DXAS. So layo jud ang maabtan nire, no, maabot dire. So kung naamoy mga kaila, pwede pod ingnan na maminaw sa ato ang stasyon, or mao na gato kung yung ganiha, kung pwede ang ato ang Facebook account gamiton nato na para i-forward, magpadala tag mga good news sa ilaha. Okay? So anyway, meron pa isa, yung ating Facebook account naman po na ina-administer locally, asking you for support na ito po ay i-follow, i-like, at i-share din yung mga content natin, no, because majority of the time kung may mga pinag-uusapan naman tayo dito, no, ay matatagpuan at makikita natin dyan, no, sinishare natin, no, dyan po sa SSS Information and Announcement. And aside from that, of course, no, para iwas po tayo mabiktima ng mga scammer
at hindi po tayo tawag diyan yung mabiktima, no, ng mga fake news, no? Hindi po kayo mapahiya. Wag na po kayong pupunta sa mga sites, sa mga i-click yung mga links o kung ano man na hindi official na account natin. So para mas masiguro nyo na from SSS po talaga yan, hanapin nyo po, i-type nyo po yung hashtag MySSSPH, no? Or at MySSSPH para lalabas po yung mga official social media account natin at makakagarantisado po na makukuha nyo po yung tama at updated na mga impormasyon tungkol sa SSS. Okay? So, ngayon, pag-uusapan nga natin itong isang programa ng SSS na matagal naman nating ini-implement. Pero nagkaroon po tayo ng variation, no? Na kung saan mapapansin nyo sa mga post na makikita nyo po sa social media, particular sa Facebook, meron na rin kaming tinatawag na palengke caravan, no? At ilang beses na rin natin nabanggit yan dito, na ipakita, na ipa-flash sa screen po natin sa Facebook yung iba't ibang mga activities nitong mga sangay ng SSS para dalhin yung aming serbisyo, no, diyan po sa mga palengke. Okay? So, ito po, babasahin natin. Meron po tayo akong media interview guide dito para ay mabasa natin ng paisa-isa at mabigyan ng linaw, no, kung ano po ito. Dahil ako naman naniniwala na pag madalas naman nating pinag-uusapan na ito, nagkakaroon na talaga po tayo ng memory retention. At having said that, by that time I will report again, no, for in the future for these activities. You have an understanding, no, already of what we're talking about. Okay? So, anong key message nitong ating SSS e-wheels o palengke caravan, no? Sa pamamagitan ng SSS e-wheels sa palengke caravan, dinadala at inilalapit ng Social Security System o SSS ang mga serbisyo nito direkta sa mga pamilihan at komunidad upang mabawasan ang pangangailangan ng mga miyembro at mga Pilipino, o Pilipino in general na, at maiwasan yung paglakbay nila ng malayo para lang marating ang sangay ng SSS doon mismo sa kanilang lugar. Hindi na nila kailangan tungo sa SSS branch sapagkat ang SSS na mismo ang magtutungo sa kanilang komunidad upang sila ay maserbisyohan. Okay, to cut the long story short, what we are doing is bringing our services closer to our members, no? Instead of our members going to our office. Okay? So, ano nga ba itong SSS e-wheels o palengke caravan? Ang SSS e-wheels palengke caravan ay isang mobile service initiative ng SSS kung saan dinadala ang mga frontline services ng SSS sa mga palengke at komunidad upang mas mapalapit ang mga serbisyo para sa mga miyembro at mga mamamayan. Okay? So, technically, ang ginagawa natin ay yung ating opisina doon sa branch po, local branch, ay dinadala natin, no, sa mga lugar na kung saan, in this case, are the markets, no, the wet markets, no, the sari-sari stores, no, yung mga lugar na ganyan, no. At ang nabanggit lang naman po dito ay yung ating mga frontline services. Hindi na sinabi lahat ng mga serbisyo natin. So kung ano po yung nakikita ninyo, kung kayo ay pupunta ng SS at magkakaroon kayo ng transaction over the counter, ganun na po ito. Okay? Ganun na po yan. So ang pinagkaiba lang ay yung table and chairs namin dyan sa opisina ay pinasok natin, okay? Just imagine na lang, no? Ay pinasok natin sa ating service vehicle at itong service vehicle kasama yung mga empleyado natin. Diyan din yung mga facilities natin, diyan yung Starlink, diyan yung mga laptop, etc. etc. Dadalhin natin, babiyahe po yan, ha? Hindi lang sa biyaha, alina Orilla.
o na otro barangay, hindi, no? Mas tabiyaha pa si Leojanos mga lugar. Pero depende tamen, no, kay Chenebes, diha punta sa mga opisina nga nag-request sa atuang mga serbisyo. Example, Dole, nagkaroon ng job fair, dadalhin natin. Hindi natin necessarily talagang malayo, no? O kaya naman yung DSWD, baka may mga 4Ps sila na bibigyan ng ayuda. Pwedeng nandun din si SSS para tumulong. Okay? So, yun po yung ginagawa natin, no? Yung facility natin ay dadalhin natin, no? Mobile. Okay? So, klaro yan, ha? Bakit inilunsad itong tinatawag nating palengke caravan? Ano naman talaga ang layunin nito? Okay? Una, tinutugunan ng programa ang mga hinaing ng publiko kaugnay ng accessibility ng mga serbisyo ng SSS, lalo na para sa mga miyembro, pensioner at mga individual, no? Kabilang sa mga pangunahing suliranin yung dahilan kung bakit yung mga malalayong biyahe papunta sa iba't ibang sangay ng SSS, okay? At dagdag pa dyan, syempre may mga humihingi rin ng tulong mula sa atin na dalhin natin itong mga programa natin dahil nga daw sabi nila pag dyan po kami pupunta sa opisina ninyo, ang haba, no? Ng pila, no? Pero natural naman yan, no? Kaya anywhere you go, basta physically you're going to an office, ay pipila at pipila po kayo, no? Nakakatawa nga minsan, no? Although hindi naman tayo nagigipilosopo, kaya ni kata reklama mga senior citizen, ablale del otro, no? Tapete ka ni kameri, patel otro tan pila. Ablale, sir, senior yayo? Porke pa daw naman pila? Bakit pa daw siya pipila? Diyan kay senior daw siya. Sabi ko naman, sir, with all due respect, lahat po nung pumipila dyan, mga senior kasi nagpa-file sila ng retirement. At medyo napatawa lang siya, naintindihan naman niya yung kung bakit ako naka-react ng ganon. At yung mga nakarinig din, no, kasabay niya doon sa habang nakaupo ay napatawa at yung alam niyo ba yung kinalabit-kalabit na lang siya. Ganyan, sige, espera lang kita, no? Anyway, ganoon po. But ito, dahil naman on cases talaga na ang pagpumupunta na sa atin, no, malayo yung binyahe, tapos pagpunta ng opisina, pumila pa. So, sabi nila, sir, baka naman, no, pwedeng dalhin tong serbisyo ninyo dito po sa amin, no? So, ano pa? Kakulangan sa access o sa kaalaman sa paggamit ng online services at digital platform. Yan na yon, yung sabi namin na, sige, online tayo. Pero sabi nila, sir, wala naman kaming internet, wala kaming gadget, wala naman din akong alam kahit may cellphone ako, keypad, yung mga ganyan. So, this is the best option, no, na binibigay namin na kapag kayo ay nahihirapan, ay lumapit kayo sa e-center ng SSS, no? But again, if you cannot visit the office to visit the e-center, ito po, yung ating mobile service ang gagamitin natin. Okay? At layunin ng SSS e-Wheels o itong palengke caravan na mailapit ang mga serbisyo ng SSS sa mga miyembro, pensioner at mamamayan in a way na hindi siguro natin i-take it as yung figuratively, no? Take it at figuratively na in a sense na pag ang isang miyembro ay na-experience nila na okay naman pala yung proseso, okay naman pala yung transaksyon, no? Makakatulong sila sa pag-promote ng ating mga serbisyo at produkto. Yun yung take ko dito, no? Kasi once we keep on bringing our services closer to them, nagiging common na yung trabaho natin, nagiging madali. Hindi siya mahirap lapitan, hindi siya mahirap gawin, no? So yan yung nakikita ko na isa pa sa advantage na kung bakit may ginagawa natin itong palengke caravan, no? Isinasagawa ng SSS ang caravan na ito sa mga palengke upang ilapit ang serbisyo ng SSS sa mga tindera at ambulant vendor na hindi makakapunta sa SSS branch dahil hindi nila maiwanan ang kanilang munting negosyo. Natural, no? Kay Chenny Ali, solo lang or dos lang sila. El tindera, pati el boy, no? Na el boy no pero deha ko nese kay baka wala ka sila. Baka no sabi kila bende o kaya baka mangkwapit, di ba? O na hindi lahat baka lang naman, okay? So dahil dito, ang SSS na mismo ang magtutungo sa mga palengke para sila ay matulungan ng kanilang transaksyon sa SSS
o mahikayat na maging membro para sa kanilang proteksyon sa oras ng pangangailangan. Okay? So, ganun po kasimple at ganun po kadali, no, na itong ating paano maunawaan ang ating serbisyo na ito. Anyway, for those of you who are watching us from from their Facebook accounts, no, naka-flash naman diyan, no, sa inyong mga screen yung mga activities, no? Ulit-ulit lang yan, pabalik-balik yan, but we're just sharing to you yung iba't ibang sangay ng SSS, mapa-locally yan sa Western Mindanao Division, o kaya naman mapa sa ibang mga division namin, no? Ang dami niyan, no? So tingnan nyo po na ang similarity at kung gaano natutuwa yung ating mga kliyente, no? Yung mga miyembro na dinadala natin sa kanila, pinapalapit natin sa kanila at itong ating mga serbisyo, 'di ba? So nakakatuwa. So just nakikinig sa radyo naman, if you get curious enough also, you can also visit, no, the Facebook account natin kung saan live na live po tayo, na merong live streaming sa Facebook. Hanapin niyo po 1116 DXAS, your community radio. Okay? So, pangatlong katanungan naman, no, para mabigyan natin ng linaw o tawag diyan added information, yung ating mga listeners kung paano makakatulong ang SSS e-wheels o palengke caravan sa mga mamamayan, no? Maliban sa pagdadala natin doon, no? But anyway, itong ating programa ay magbibigay ng malaking tulong para sa mga miyembro dahil mas pinalapit ang serbisyo at hindi na kinakailangang bumiyahe ng malayo mga miyembro upang makapag-transact sa SSS. So anong naitulong dyan? Okay, sa SSS e-wheels o palengke caravan, yung serbisyo na hindi lang siya pinapalapit, mas mabilis at mas maginhawa na ang magiging proseso nito sa miyembro, no? And yung hindi po directly na makita yung benefits nito ay syempre yung pagtipid sa pamasahe ng miyembro natin. Malaki na yung bagay na yan. Syempre kung babiyahe po kayo si biyaha from your place of origin to the SSS branch, hindi sa one ride, hindi lang sa double ride, diba? Triple ride, no? Kasi ang iba, sabihin natin, magpe-pedicab, magmumotor, tapos mag-jeep o magbubus, diba? So, laking tipid na yan. And on top of that, makakatipid pa dahil hindi na po tatagal yung inyong transaksyon, hindi na po kayo mag-aantay hanggang magtatanghalian po kayo, gasta pa na merienda, diba? So, yan yung mga pwedeng maitulong pa na hindi naka-indicate po talaga sa papel, kumbaga, no? Yan yung mga pwede natin sabihin na, oo nga pala, no? Hindi lang ito napabilis yung ating transaksyon, kundi nakatipid din tayo, At yung ating gagastusin sana sa pasahe, sa pagmerienda, ay pwede naman pala natin ito ay magamit na ngayon sa pagbayad ng ating kontribusyon, di ba? Ganon kasimple, okay? Sino-sinong maaari makinabang sa itong programa natin, no? So, basically everyone, okay? Inaasahan makikinabang rito ang mga miyembro sa informal sector, no? But everyone pwedeng maka-avail nito. But ang target po kasi natin, majority ay yung mga nasa informal sector, yung mga pensioners, mga beneficiaries, no? Kasi nga yung mga nasa private sector naman, no, by default nandiyan na si employer nila, no, para tulungan sila, no? And madali ding sabihin, at least kahit papaano, hindi naman natin nakakaroon ng generalization, but at least may aware tayo na if you are employed, no, you have a steady income at makakabili po kayo ng mga gadget, no, na kung saan makikita nyo na pwede na palang mag-transact digitally sa SSS, no? At yun, no, yung focus most ng itong programa ay yung nasa informal, no? Pero may, gaya na sabi ko po kanina, may mga pagkakataon na iniimbitahan din tayo. For example, isang malaking kaning factory, no? Yung mga industries na ganyan na
gusto nilang magkaroon tayo ng InfoSem, no? Nakakaroon tayo ng information dissemination sa kanila, at the same time dinadala nating e-wills, no? Private sector na rin 'yon, no? So panglahatan ito, okay? Ngayon ang tanong, okay, bago tayo mag-break, ano-ano ang mga serbisyong inaalok ngayon nitong e-wills natin o Palengke Caravan? Kasi yung ang unang banggit natin, di ba? Frontline services. O ano ba frontline? May mga legal opinion ba dyan? Nagge-generate ba dyan ng cheque? Pag dinala niyan, hindi naman, no? Ang mobile SSS e-wills ay magbibigay ng mga sumusunod na serbisyo sa mga target na miyembro, employer, pensyonado at benepisyaryo. Ano-ano yan? Yung pagre-rehistro ng miyembro o employer. Okay? Pagre-register. Okay? Pagtatanong at verifikasyon. Di ba? Yan ang hindi basta-basta nyong magawa kapag online yung transaction niyo. If you are availing of our services, dyan po, no, sa ating mga e-wills, no, nakakapag Q&A po kayo, nakakapag-follow up ng mga tanong. Kaya maganda ito. Yung annual confirmation of pensioners, although meron din tayo yung online, meron yan, no, pwede ito. Yung pag-submit ng member data change request, yan. Pagbibigay ng SS number, no, tutulungan namin po kayo gaya ng ginagawa namin sa mga job fair, no, requirement na magkaroon ka ng SS number, no. At kung kailangan nyo ng mga forms so that you can fill out and soon submit it to us or right then and there, pwede rin, no? May mga forms po tayo na pwede nyong hingin, no? And of course, yung online services na pwede namin kayong tulungan, gabayan, no? Giya kami, Kilaya man file online na mga funeral, loan, Kilaya man enroll dito, man-register na my.ss portal, man-reset yung password, paga or man-generate payment reference number, no? Sa mga pension loan, pwede dyan, mga benefit application, yan ay mga bagay-bagay na pwede nyong ma-avail yung online services dito po sa ating e-wills o Palengke Caravan. Okay? So anyway, magbe-break muna tayo sandali, no? At ipagpapatuloy natin ating usapan. Huwag po kayong aalis, no? Magbabalik po ang ahensya de konsensya. Ano ang sintomas ng sakit na AIDS? Paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, labis at hindi maipaliwanag na pagkapagod, matagal na pamamaga ng lymph glands, mga sugat sa bibig, anus o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa 1 linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder, at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na health city office upang magpa-test para sa HIV status. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman.
Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Panyera, ko sa man to taase kon ese magagalamiton ta aregla to na dituyo bag. Anda ba to man camping? Panyera, ta preparayo ko na dimyo go bag. Importante especialmente na ora del emerhensya, por ejemplo ya lang si Ayman Baha, kabar, nesesita kita evakwa. Tupaw tu panyera, pero kosa ba debe elaman deste? Importante kita kontene dito yung go bag mga essential items como el agua y ready to eat comida, preferable bastante para na 3 dia. No tamen olvida con el first aid kits, personal hygiene items como con el toothbrush, toothpaste y otros pa mga sanitary supplies. Asigura que tiene tamen tu flashlight, kandela, lighter o posporo, whistle o pito, portable radio y extra batteries. Siyempre, no olvida ko na dituyo mga importante dokumento. Asigura que hindi este ay muha adentro del dituyo bag. Prepara tamen ko na dituyo raincoat y botas. Pero panyera, pwede ba tamin yung include sleeping bags, imanta, pati tamin magakamisa? Si, basta asigura lang tu que hindi gayod bien pesaw dituyo bag. Para libyano lang si ay kargaya tu. Sige, preparaya tamin nyo con el dimio go bag. Kay mas bueno kel kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon. Hay, ano ba to? Ang dami na namang dahong nahulog. Asa na ba ang posporo at susunugin ko itong mga dahon? Naku Mare, alam mo bang delikado yung pagsusunog sa bakuran? Una, masama yan sa ating katawan at baka pagsimulan din yan ng sunog. At lalo na dahil sa batas ng Anti-Burning Law o Republic Act 9003 na nagsasabing bawal magsunog ng kahit anong basura sa iyong bakuran. Ay, maniwala ka dyan. Marami nga tayong kapitbahay na nagsusunog lang ng kanilang basura sa bakuran. Oo nga Mare, kaya wag nating silang gayahin. Kasi kung may magrereklamo at napatunayan na nagsunog ka ng basura, ay pwede kang pagbayari ng multa o makulong ng 1 hanggang 12 araw. Ikaw rin, nakakatakot pa naman makulong. Hala, ayoko kayang magbayad ng multa o makulong. Sige na nga, ipapasok ko na lang to sa sako pagkatapos kong walisin. Total, may truck naman ng basura dumadaan lagi dito sa atin. O Mare, ayan na yung truck ng basura, bilisan mo na. Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Sabi ba tu, ay pwede kita ibita con el desgracia na kamino? Si pirmi kita akorda con el blow bagets. Si kuya, memorya lang pirmi con el blow bagets. Akorda lang pirmi checkya con el. B. Brake. Asigura que justo el level del brake fluid, chequea también con el brake pad y gas pedal. L. Lights. Antes de man viaje, chequea anay si embuenamente todo el magaluz. O. Oil. Chequea pirmi si justo va el level del oil, bisya también si tiene leaking. W. Water. Chequea también con el level del agua.
Debe hindi tan leaking el radiator, echane agua el windscreen wiper. Pirmi lleva maskin 1 litro de agua. B. Battery. Debe no hay corrosion el batería y takansa na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que justo lang el pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay husto y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Checkya si buenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura que hindi pino el goma y no hay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneja si quiere dormir, cansaw, tanbuyong o tomaw. Principia ara, blow bagets. Pirmi checkya con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Este el DXAS FEBC de ustedes Radio Comunidad. Ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116 de ustedes Radio Comunidad. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya, kasama nyo pa rin ang Social Security System o SSS at syempre, desde uban aki, desde barkada, nap Rabanal Disecan. Okay, akong yung lingkod at ako'y nagpapasalamat na hindi po kayo bumitaw. Nandiyan pa rin po kayo para pag-usapan natin itong SSS e-Wheels program o kaya itong tinatawag natin ngayon na variant niya na Palengke Caravan. So, tandaan nyo po na sa ngayon you are listening to our radio station na 1116 DXAS, your community radio, no? At ito pong ating minamahal na stasyon ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi po tayo sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, no? So before we had our break, no, pinag-usapan natin yung bagay-bagay tungkol dito sa e-Wheels o kaya sa Palengke Caravan. At hindi pa tayo natatapos dyan, no? Dahil marami pa tayong pag-uusapan, dagdag kaalaman, para naman ito ay ma-appreciate ninyo. Para naman ay may maibanggit po kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Pwede ninyong kaming tulungan, no? Na, kasi mag-a-announce si SSS, pupunta pala dito sa Barangay Ayala, Barangay Kuruan, no? Kulyanan, o kaya sa Mampang. At least aware kayo, sa petsang ito, taligali sila na di aton multipurpose hall, taligali na barangay hall, di ba? So, you can already anticipate, no, what you will avail of. Dahil nga, pag sa madaling salita, sinabi na namin anong bibigyan naming serbisyo. All you have to do is visit us, join us, dalhin nyo yung mga required documents. If ever feeling niyo kailangan nyo yan, dalhin nyo. Siyempre, mahalaga na magdala ng ID. Okay? Ano naman ang mensahe ng SSS sa paglulunsad ng SSS e-Wheels o itong Palengke Caravan? Sabi namin, patuloy na pinaparamdam ng SSS ang layunin ito na mailapit ang mga serbisyong pampubliko sa pamamagitan ng mas accessible at community-based na paraan ng serbisyo. So kakalaruhin lang natin na saan-saan na po ito ginanap. Even here, locally, meron na rin sa ating division, no? Within Zamboanga Peninsula, meron na rin, no? But anyway, what we can also trace back, no, yung history nito, partly, saang mga lugar
inilunsad itong SS E-Wheels Palengke Caravan. Okay? Ito yung mga initial na or mga pilot na services natin, no? Sa National Capital Region kasi nagsimula ito at isinagawa ito last May 25 at 26, no? 2026. Na kung saan 45 SSS branch office ay nagkandak nitong Palengke Caravan sa 43 palengke sites. At tinatayang nasa 21,500 ang naserbisyuhan po natin, no? Then nagkaroon po ang itong SSS E-Wheels natin, pinagpatuloy niyan after the 25 and 26 in NCR region. Diyan po sa noong May 27, no? Diyan po sa Calapan, Oriental Mindoro. Diyan din po sa Legazpi, Albay. Diyan din po sa Silay City, Negros Occidental. At po diyan sa Siargao Island, Surigao del Norte. Ang simultaneous E-Wheels noon, ay may temang bringing public services closer and faster to the people, no? And nagtapos yan on May 28 diyan po sa Virac, Catanduanes, no? Ngunit, syempre gaya ng sabi ko nga, patuloy pa itong isinasagawa, no, sa iba't ibang lugar. Now, we'll go locally at makikita nyo sa mga action photos na ipa-flash namin sa screen. Meron na po tayo sa Ipil, municipality mismo, at kamakailan lang diyan po tayo ay nagkandak sa Kabasalan, no? Then meron din po tayo dito sa Zamboanga, sa Tugbungan, no? Mga marketplaces po ito, napuntahan po natin, no? At sa Pagadian mismo, sa Pagadian City, no? And there's also the schedule in under sa Dipolog branch, yung pagpunta natin diyan sa Sindangan, no? At marami pa, no? Marami pa. Ongoing 'yan, no? Wala pa kaming nabalitaan na deadline nito. So feeling namin na aside sa regular E-Wheels program na dinadala natin sa mga malalayong lugar, we are also targeting the marketplaces, no? Magiging parte na po ito ng ating mga deliverables. Okay? Ang idea naman nitong E-Wheels program po kasi, no? Inulunsad ito noong 2023, no? Just for your information, upang mas mailapit nga itong serbisyo natin, no? At may mobile service vehicle po kami na nagsisilbing extension, no? Maganda nga sana yung itsura sana, no, na yung service vehicle natin na parang merong satellite. Yung, di ba? Yung mga typical nakikita sa mga news reporter, sa mga palabas, mga pelikula, di ba? Pag binuksan nyo, may mga computer, no? Maganda sana kung gano'n, no? But hindi masyadong magmamaterialize yung ganyan sa atin dito, no? But the concept is the same, okay? Ayon sa datos, 493 yung E-Wheels activities ang naisagawa dyan sa NCR from January to April lang, this year, no? At nakapagbigay ng serbisyo sa 40,702 members ang general public. Now, mula Enero hanggang December of 2025, going further back, nasa 1,404 na po yung ating mga E-Wheels activities, no? For 2025 alone, majority naman dito ay naisagawa, no, ng NCR, no? Na kung saan sila pa lang mismo 270,981 customers na ang nabigyan nila ng serbisyo. Okay, ang dami. Ang dami. Okay? So, tatanungin ngayon natin, no? Ano ba, no? Ano ba ang layunin nitong SSS E-Wheels, no? Although na-mention na natin, no, na pabalik-balik yung pinagagawa natin dito, but layunin po talaga ng SSS E-Wheels na masanay ang ating mga miyembro at pensyonado sa paggamit ng online services ng SSS gaya ng SSS website, my.sss portal at yung SSS mobile app, dahil may naka-standby ring branch personnel para gabayan sila sa paggamit nito, no? So, yung spectrum kung titingnan mo, marami, iba-iba naman yung purpose, pero gusto talaga namin at the end of the day, yung pagdadala namin ng serbisyo namin sa mga barangay, sa mga palengke, sa mga bundok, sa mga liblib na lugar, ay hindi lang makapagsilbi,
no, sa mga miyembro natin. Kundi during that process, they will understand yung digital services natin ay napakaganda at anong tawag diyan, yung useful, no? Nakalimutan kong Filipino term niyan, no? Na kung saan sila mismo nga ay mapapaisip, teka, bakit ko pa kailangan antay na bibisita yung SSS sa aming lugar, sa aming munisipyo? Kung ako mismo, kaya ko naman pala itong gawin through online services, no? If I have a cellphone, I have a laptop, may internet connection, dito na lang ako. 'Di ba? Yun yung end all be all talaga na gusto nating na mangyari, no? Batid ng ahensya na may ilang barangay na sadyang napakalayo sa ating SSS branches, no, ng mga sangay natin, na siyang dahilan kung bakit hindi makapag-transact ang ilan sa ating mga miyembro at pensyonado. We understand that, we know that. Ang hirap po talaga. Imagine if we go to island provinces, island munisipyo, no, mga barangay, ang hirap, 'di ba? We have to wait yung magkakaroon ng availability sa barko. Kung available naman, okay bang panahon? Maganda ba ang signal doon, 'di ba? Kung pumunta ba kami doon, marami bang mga tao? Kasi nangyari 'yan, no, nung pumunta, pero iba hindi pa, wala pang palengke caravan. Parang e-wheels pa lang dati ito, na kung saan pupunta kami ng Santa Cruz Island dito po sa Zamboanga City, no? Pagpunta namin doon, wala parang isa o dalawa lang yung nabigyan natin ng information dissemination na activity doon, dahil nga sabi nila, sir, talya sila yan, namangka, no? Naghanap buhay, no? Yung iba hinatid yung mga anak nila papunta sa city gamit yung mga bangka. So yun yung mga cases na kino-consider, no? So, mahalaga kapag dinadala namin itong serbisyo natin ay nagkakaroon din ng ideya, no? Makabalupod ang ato mga miyembro na, uy, ay sa tag mag-asa lang na ang SSS sigigdala sa ilang serbisyo diri. Kita pud gihapon diri kay naman tay mga cellphone, dili ta gamiton ni para sa pagchismis, sa pagsugal, sa pag-online unsa-unsa, no? Pagdula-dula lang, gamiton nato ni para sa ato ang SSS pod, no? So yun yung gusto po natin, no? Kaya naman kahit papaano, kahit sabihin na namin hirap kami, risky o ano man, inilalapit pa rin ng SS ng serbisyo natin nito sa publiko, no? To the hope that our members, our constituents, our beneficiaries, the pensioners, employers, all general public will understand the sacrifices that we made, tapos gagantihan nila na, sige, susundin namin kayo, sir, ma'am, online tayo. Mag-online na transaction na tayo. Hindi na tayo aasa na pupunta ng opisina o yung inyong serbisyo ay laging dalhin dito sa aming komunidad. Diba? Okay? Anyway, bago tayo bago tayo mag-exit sa ating inuupuan ngayon, no? Paalala lang, always kong pinapaalalahanan po yung ating mga members, beneficiaries, maski hindi pa miyembro, yan time niya pwede uwi. Pabor, iwasan nyo pong sumagot, magbigay ng impormasyon pag may tumawag po sa inyo. Sinabing taga-SSS sila, sinabing may transaction po kayo, iwasan nyo pong bigay, huwag nyong ibigay yung inyong mga datos. Huwag nyong ibigay yung one-time PIN or one-time password. Huwag nyong ibigay ang username, huwag nyong ibigay yung password. Okay? Dahil hindi gagawin ng SSS yan. Okay? May mga phishing tayong tinatawag, no? May mga phishing tayong tinatawag. Yung mga nagpapadala ng mga text, nanalo kayo, ganito si SSS, padala nyo ito. Huwag kayong maniwala dyan. Huwag din po kayong mag-click ng mga link. Whether makita nyo po yan sa mga group chat ninyo, mapadala ba yan sa email ninyo, o kayo naman dyan po mismo sa text. Kasi ngayon yung phone nyo, pag nakatanggap, pag smartphone yan, pag clinic nyo, binubuksan niya yung inyong internet browser, no? Please, kung may mga ganyan, delete, block. Okay? Para maiwasan po natin na mabiktima po sa mga scam na ito. At finally, kung maaari lang, do not transact also with individuals who pretend to be SSS or know somebody from inside. Tawag sa kanila ay mga fixer, no? Mahirap pong magtiwala, lalong-lalo na kapag nakuha na nila, delikado na, no? Nakuha na nila yung username, password,
Especially yung inyong mga banking details, no? Kasi sige, nakuha niyo yung access nila sa SS mo. Okay lang, sige, sabihin na lang natin. Ano magagawa nila? Mag-view lang nila yung contribution, i-view lang nila ano yung mga na-file mo, 'di ba? Kung mag-file man sila ng benefit, hindi naman nila makukuha yung ayuda o yung benepisyo unless binigay niyo yung credentials ninyo sa inyong mga online banking. Mahirap na. Wag na. Please, wag na lang. Kung maaari, pumunta na lang talaga sa aming opisina para isumbong ang mga ito. Pwedeng isumbong sa pulis, sa PNP, sa cybercrime, sa NBI, no? Para sama-sama nating pugsain, no, yung mga wrongdoings, no, these unscrupulous individuals taking advantage of our senior citizen, inosente, walang kaalam-alam, no, yung mga estudyante, kahit even yung mga hindi maski yung mga matatalino naloloko pa rin, no, na iisahan, no. So tulungan po tayo dito na magsumbong, i-report natin po ang mga ito. Okay? So maraming salamat sa mga nakinig sa ating usap-usapan tungkol sa e-wheels Palengke Caravan. Sana may natutunan po kayo at ito po ay maging parte ng inyong kaalaman na pwede nyong i-share, ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, no? Pinapasalamatan na natin ngayon ang ating mga kasamahan dito sa 1116 DXAS, lalong-lalo na ang ating super radio technician, si Kuya Romel Paulino at si Kuya Rolando Alfonso, no? And of course, si Ma'am Dang, so very supportive of SSS. Thank you very much, Ma'am. And syempre sa ating station manager, no, si Pastor Emma, no, giving us opportunity, no, to have this free block time program every week. Once a week nandito po ang SSS para magbigay po ng mahalagang impormasyon at updated na mga benefits and programs namin. Okay? So sunod na po dito yung ating Doctors Online, kaya dyan lang po kayo, wag po kayong aalis, no, para may dagdag kaalaman tungkol sa kalusugan. At pasalamatan ko ang ating acting head dito po sa SS Zamboanga Branch, si Attorney Jacinto Felisarta. Acting head din po natin sa Mindanao West Division, si Ma'am Irene Laksamana. At ang ating Senior Vice President sa Mindanao Operations Group, si Dr. Lailani Benidja. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala na kayang-kayang dalhin ko yung serbisyo ng SSS, mga programa, mga benepisyo natin gamit po itong mikropono. Sa mga kasamahan natin sa Media Affairs Department and Public Affairs and Special Events Division, thank you very much for your love and support. Magkarinigan tayong muli dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Ako po ang iyong lingkod, Deses Servidor, Deses Barkada, Naprabanal II, ang Senior Communications Analyst ng Social Security System Mindanao West Division, na nagpapaalam, nagsasabi, laging nagpapaalala, huwag niyong kalimutan, laging tandaan na basta Huwebes, SSS. Bye-bye and God bless. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard.